Iba talaga ang dating at hindi lang palaban. Talagang kahit sino ay kanya sagutin at paninindigan ng kanya sinasabi. Ang tinutukoy ko po ay si Undersecretary Claire Castro. Castro. Si Undersecretary Castro po, siyang, ano ba yan? Palace Press Officer. Mangyari po kasi, nung nakarang linggo lang, sinabi daw po ni Senate President Escudero na masyadong excited si Communication Undersecretary Castro. Ito sa issue pa rin po ng impeachment. Ha? Tapos sinabi ni Escudero na hayaan lang natin na excited kasi bago para opisyal yan. Pero akalaan nyo ganito ang sagot. Ha? May pitik, may laman, may dating, kung alam ito ni Escudero. Pero sigurado makakarating sa kanya. Ito yung sagot ni Communication Undersecretary Castro sa sinabi ni Escudero. At pinanindigan na excited siya kung bakit. Ito yun, Ang masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali. Patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Wow. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Wow. Ano So nakita nyo? Hindi niya binawi ang pagiging excited niya. Diyan sa issue ng impeachment. Sa halip pinanindigan pa. At everyday daw po, araw-araw, excited siya bilang ganyan talaga ang buhay. So, ayan na, binalikan si Escudero. Baka akala ni Escudero bago ito na spokesperson or communication undersecretary na kaya niya sabihin na kaya excited yan kasi bago. Ganon kasi ang dating ni Escudero Parang, parang medyo mayabang ang dating. Na kahit kapwa senador binabara niya, parang ganon, siya ang magaling. Ito, communication ng Office of the President na nagsabing excited lang hayaan lang daw natin dahil bago lang. Ano yun? Nakakuha ng katapat yata. Nakakuha ng katapat si Escudero kung gaano siya kabilis magsalita, gaano siya parang ang dating siya ang matalino, siya ang magaling, siya ang tama sa lahat ng oras. Kahit sa impeachment trial, impeachment issue na siya yung dapat na gumagalaw, ayan, sinagot na siya ni Undersecretary ng PCO at Malacanang Press Officer. Ayan, na si attorney, vlogger na, broadcaster pa, abogado at abogado pa nga. So nasa kanya 3-in-1 Ano ang inyong masasabi niya? Iba talaga si Yosek, Pero kailangan natin yan. Kailangan ng Pangulo. Kahit kaalyado ng gobyerno, kapag iba ang sinasagot din po ng Yosek na ito. Di ba? Tama-tama, kaya galing ng hugot ng Pangulo Kahit sino kayang sagutin. Di ba? Oy, napapag-usapan si Escudero. Nag-press conference na naman. Talagang ang sipag sa press conference. Sinisip-on. Nagpe-press conference si Escudero. Para lang harapin ng taong bayan. Pero kanyang pinanindigan pa rin. Ang kanyang paniniwala. Walang trial ngayon. Hindi pwede ngayon. Nakareses kami. Sa June kami magsisimula ng pagbalangkas ng mga rules at mga gagawin ng Senado. Sa July ang trial. Sa next Congress na ang trial. Hindi na ngayon. Ganon siyang katigas. Ibang klase di ba? Talaga nagiging controversial talaga ito at patuloy. Hindi man lang lumalambot si Escudero para pakinggan at bigyan ng consideration ang mga magagaling na abogado, mga retired associate justice, civil society, marginalized sector, mamamayang Pilipino dito at sa abroad na dapat mag-trial kasi kailangan na. Hindi pa rin po. Maghintay tayo, manigas tayo, parang ganon. Hindi sila magtatrabaho ngayong nakareses. Diba? Diba na? Ngayon, ang sabi nila,
magsalita daw ang Pangulo. Huwag natin ipasa sa Malacanang. Hindi po trabaho ng Pangulo, hindi trabaho ng Executive Department ang impeachment process. Yan ay exclusive sa Kongreso, tapos na sa Kongreso, na-impeach na si Sara, nasa Senado na po ang labanan. Kasi sinasabi nila, ang Malacanang ay magpatawag ng special session. Hindi po kailangan yan eh. Dahil pag special session, dapat ang tatalakayin ay tungkol sa mga panukalang batas. Wala namang tatalakayin at kailangan ng special session para sa proposed bill. Nagawa na nila yung lahat. So, hindi naman pwedeng special session para magkaroon ng trial. Ayaw nga ng Pangulo ng impeachment, di ba? Pero dahil nandyan na yan, dapat trabahuhin na lang ng Senado. Senate only ang merong kasalukuyang jurisdiction. Ang Kongreso paulit-ulit ng sinabi, nakaprepare na sila. Katunayan, buo na ang staff na tutulong sa mga prosecutor, 11 prosecutor ng congressman para sa proseso. Nasa Senado ho talaga eh. Ay ultimong yung rules nga eh. Pinasa rin ng majority leader sa minority leader eh. Pinasa ni Tolentino kay Senador Coco Pimentel para daw bumalangkas ng rules para sa impeachment. Nakita mo? May oras itong mga senador na kampo ni Escudero at Tolentino magpa-interview para sa isyong ito. Pero yung upuan at gawin ng trabaho, hindi natin nakikita. Ipinapasa sa oposisyon. Di ba? Si Coco Pimentel, kung tutuusin, wala naman siyang habol yan dahil tapos na yung kanyang term sa June 30. Magko-congressman na yan ng Marikina. Di ba? Para kung iisipin ng mga graduating na senador, bahala na kanyan, paalis na kami. Pero hindi, si Coco Pimentel nakapokus pa rin dahil ang kanyang obligasyon sa kanyang paniniwala at 1,000% totoo naman yon, hanggang June 30 senador siya. Merong trabaho at obligasyon ang senador diyan sa impeachment. Mabuti pa yung graduating na senador, alam ang obligasyon at ginagawa ang kanilang responsibilidad. Yung mga senador na kandidato, katulad ni Tolentino, at yun namang Senate President na hanggang 2028 pa ang terms, ang term niya, ang kanyang term hanggang bilang senador, parang iba ang galaw. Kakaiba talaga, no ha? Kaya kung lahat ito pinapaliwanag, base ho sa mga interview, base sa kailang mga statement, base sa kailang mga galaw. Pero mas mahalaga ang galaw, paninindigan at gagawin ng mga botanteng Pilipino sa darating na eleksyon sa Mayo at sa next election sa 2028. Huwag nating ilagay at ibalik sa Senado ang pasaway. Huwag nating ilagay at ibalik sa Senado ang magiging sakit ng ulo ng mamamayan sa ganitong oras ng pangailangan. Dapat may paninindigan. Dapat manindigan sila. Hindi pwedeng puro press conference na lang. Puro interview na lang. Puro press release na lang. Ang kailangan aksyon. Alam nyo sa ibang mga bansa, sa malaking mga bansa, hindi masyado na i-interview ang mga senador. Hindi masyado nagpapa-interview ang mga membro ng kongreso nila. Puro lang sila trabaho ng trabaho. Ang bida sa Amerika, ang bida ron presidente lang at saka yung press secretary nila. Sa Canada, ang nagsasalita, prime minister lang. Sa ibang mga bansa sa Europe, ganoon din. Yung hari o prime minister o presidente lang. Hindi masyado maingay ang politiko ron. Dito sa atin, 2-5 ang interview sa mga politiko, puro propaganda lang. Iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Yung kailang trabaho, hindi nila ginagawa. Pero yung kailang mga interview na sumausaw sa iba't ibang mga usapin, o lalo na kung pagbatiko sa gobyerno or pagpuna sa mga kapwa politiko, napakagaling nila. Yun ang malaking pagkakaiba ng politiko sa Pilipinas at politiko sa mga bansang mayaman, maunlad sa lahat ng aspeto. Iba ang Pilipino. Pero tayo naman bilang political blogger at broadcast journalist, trabaho ko naman ito. At hindi ko sila titigilan kahit kaalyado pa ng gobyerno kung puro lang interview at wala namang aksyon sa kanilang mga obligasyon under the law. Please like and share na video.